Hindi pinapansin ni Nicolo Montesa ang mga boses na nag-uunahan sa loob ng boardroom. Bilyon-bilyong piso ang pinag-uusapan, mga numero na kayang magpabagsak o magtayo ng mga kumpanya, pero para sa kanya, isa lang itong ingay. Isang pamilyar at nakakabagot na ingay. Nakatingin lang siya sa labas ng salaming bintana, pinagmamasdan ang walang katapusang pagpatak ng ulan sa abalang syudad sa ibaba. Ilang taon na rin siyang ganito. Manhid, malamig. Lahat ay transaksyon. Lahat ay numero. Bigla, ibinaling niya ang kanyang tingin sa lalaking katabi niya, ang kanyang matalik na kaibigan at kanang kamay, si Miguel. Hininto niya ang pag-ikot ng mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. Pakakasalan ko siya. Ang boses ni Nicolo ay hindi malakas, pero sapat na para tumagos sa ingay ng kwarto. Nanlamig ang dugo ni Miguel. Napahinto siya sa gitna ng kanyang pag-iisip tungkol sa merger. Ano? Hindi lumingon si Nicolo. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatutok sa syudad na basa ng ulan. Sinabi ko, pakakasalan ko siya. May diin, may katiyakan. Isang bagay na hindi narinig ni Miguel sa boses ng kaibigan sa loob ng maraming taon. Sino? Sinong siya? Naguguluhang tanong ni Miguel. Nicolo, wala ka namang girlfriend. Doon lang lumingon si Nicolo. Isang maliit, halos hindi mahahalata. Nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, pero nagpadala ng kaba sa dibdib ni Miguel. Nakita ko na siya. Nangyari iyon kahapon. Nasa loob si Nicolo ng kanyang sasakyan, naiipit sa traffic. Malakas ang buhos ng ulan. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng classical music at ang ritmikong pagpadyak ng windshield wipers. Sa labas, magulo ang mundo. At sa gitna ng kaguluhang iyon, nakita niya ito. Isang babae. Basang-basa na ito ng ulan. Suot ang isang lumang t-shirt at kupas na pantalon. Naglalako ito ng sampagita sa mga sasakyang naiipit sa traffic. Payat ito, pero may determinasyon sa bawat hakbang. Walang espesyal sa kanya. Isa lang siya sa libu-libong taong nakikipaglaban sa buhay sa mga kalsada ng Maynila. Hanggang sa isang mamahaling sasakyan ang humarurot sa isang malaking lubak na puno ng maruming tubig baha. Isang malakas na tilamsik ang tumama sa babae. Mula ulo hanggang paa, napahinto sa paghinga si Nicolo. Hinintay niya ang sigaw. Hinintay niya ang pag-iyak. Hinintay niya itong mapaluhod sa pagkadismaya. Pero wala. Dahan-dahang napakuyom ang mga kamao ng babae sa kanyang gilid. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata na para bang nagbibilang. At pagmulat niya, wala kang makikitang luha. Pagtitiis. Resignasyon. Oo, nandoon iyon. Pero may iba pa. Isang bagay na nagpatayo ng balahibo sa braso ni Nicolo. Sa kabila ng maruming damit at basang buhok, dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Itinuwid niya ang kanyang likod. At ang mga mata niyang tumingin sa papalayong sasakyan ay hindi mga mata ng isang biktima. Nag-aapoy iyon. Dangal. Iyon ang salita. Sa gitna ng putik at ulan, nakakita si Nicolo ng isang dangal na hindi niya kailanman nakita sa mga babaeng nakasalamuha niya sa kanyang magarbong mundo. At sa sandaling iyon, ang bilyonaryong si Nicolo Montesa, ang lalaking walang pakiramdam, ay nakadama ng isang bagay na matagal nang patay sa loob niya. Pagnanasa. Hindi pagnanasa sa laman, kundi pagnanasa na angkinin ang kakaibang lakas na yon. Kinagabihan, sa isang madilim na eskinita, kung saan naglalakad mag-isa ang babae pauwi. Hinarang siya ni Nicolo. Napahinto ito, gulat at puno ng pag-iingat. Niyakap niya ang kanyang bag na para bang iyon ang magiging kalasag niya. Sa sino ka? Hindi nagsalita si Nicolo. Pinagmasdan niya lang ito. Si Atara. Nalaman niya ang pangalan nito
mula sa kanyang mga tauhan. Mas maganda ito sa malapitan. Simple, pero ang mga mata niya ay kasing talim pa rin ng naaalala niya. May kailangan ako sa'yo, sabi ni Nicolo. Ang boses niya ay kalmado at direkta. Parang nakikipag-usap sa isang business meeting. Kumunot ang noo ni Atara. Wala akong ibibigay sa'yo. Wala akong pera. Hindi pera ang kailangan ko. Kumuha si Nicolo ng isang card mula sa kanyang wallet. Isang itim na card na may nakaukit na gintong pangalan. Inabot niya ito kay Atara. Nicolo Montesa. Basa nito sa card. CEO, Montesa Corporation. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla. Kilala niya ang pangalang iyon. Sino ang hindi? May alok ako para sa'yo, Atara. Pagpapatuloy ni Nicolo. Isang kasunduan na makakabuti para sa ating dalawa. Tumingin si Atara mula sa card pabalik sa mukha ni Nicolo. Ang pagkabigla sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pag-unawa. At pagkatapos ng isang bagay na masakit tingnan, isang malalim na pagkasuklam, para siyang nasampal ng katotohanan. Isang mayaman na naghahanap ng laruan. Isang ngisi ang biglang gumuhit sa mga labi ni Atara. Isang mapait ng ngisi. Hinawakan niya ang card gamit ang dalawang daliri, na para bang isa itong basura. At sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ito pabalik sa dibdib ni Nicolo. Natigilan si Nicolo. Walang sino man ang gumawa niyon sa kanya. Kailanman. Tinitigan siya ni Atara at sa sandaling iyon, mas nag-apoy pa ang mga mata niya kaysa noong nabasa siya ng putik. Ang karangalan ko ay hindi nabibili ng pera mo, sir. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo sa ilalim ng ambon. Iniwan si Nicolo na nakatayo roon, mag-isa sa eskinita, nakatingin sa sarili niyang pangalan na nakasulat sa isang piraso ng papel na ngayon ay walang silbi na sa sahig. Parang apoy na naglalagablab sa dibdib ni Atara ang galit habang mabilis niyang tinatahak ang masisikip na eskinita pauwi. Bawat tapak niya sa mga putikang baldosa ay may diin, may puwersa. Ang kapal ng mukha ng lalaking iyon. Ang kapal-kapal. Sino siya sa tingin niya? Dahil lang mayaman siya? Dahil lang makintab ang sapatos niya at amoy pabango siya na mas mahal pa sa kinikita niya sa isang buwan? May karapatan na siyang tapak-tapakan ang pagkatao ng iba? Isang kasunduan? Isang alok na makakabuti sa kanilang dalawa? Naramdaman niya ulit ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tulad kanina, noong ibinato niya ang business card nito. Hindi iyon takot. Iyon ay purong galit. Pagdating niya sa harap ng kanilang maliit na barong-barong, huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili bago pumasok. Ayaw niyang makita ng kanyang ina at mga kapatid na ganito siya. Pero sa sandaling binuksan niya ang pinto, sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha ng kanyang ina. Atara, anak, bakit ngayon ka lang? Basang-basa ka ng ulan. Salubong ni Aling Elena, sabay abot sa kanya ng isang lumang tuwalya. Wala po ito Nay, sabi niya. Pilit nang ngumingiti, pero hindi nakatakas sa mga mata ng kanyang ina, ang pamumula ng kanyang mga pisngi at ang apoy sa kanyang mga mata. May problema ba? May nang-away ba sa'yo? Umiling si Atara. Pero alam niyang hindi niya kayang magsinungaling. Napaupo siya sa isang upuang kahoy at sa wakas ay inilabas ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa lalaki, sa mamahaling kotse at sa nakakainsultong alok nito. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang takot na unti-unting gumapang sa mukha ng kanyang ina. Nicolo Montesa. Diyos ko, Atara. Iyon ang isa sa mga pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Anong ginawa mo, anak? Ginawa ko po ang tama. Nay, hindi po ako laruan. Walang hiya siya. Isang malakas na boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Galing iyon sa kanyang kuya, si Berto. Nakalalabas lang mula sa kanilang kwarto. Nakakuyom ang mga kamao nito. Saan natin mahahanap ang gagong yon?
Kailangan niyang matuto ng leksyon. Berto, huwag kang makisali dito. Saway ni Aling Elena. Hindi natin kaya ang mga taong tulad nila. Baka kung ano pa ang gawin sa atin. Pero Nay, binastos niya si Atara. Hayaan niyo na kuya. Tapos na. Sabi ni Atara. Kahit na sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa. Ang mga taong tulad ni Nicolo Monteza ay hindi sanay na tinatanggihan. Kinabukasan, ang kinatatakutan niya ay nagkatotoo. Isang itim, makintab na kotse ang dahan-dahang pumasok sa kanilang eskinita. Isang kotseng halatang hindi nabibilang sa lugar na yon. Napahinto ang mga batang naglalaro. Nagsilabasan ang mga tsismosa sa kanilang mga bintana. Nanlamig ang buong katawan ni Atara habang nakatingin mula sa kanilang maliit na bintana. Bumukas ang pinto ng kotse at mula roon, lumabas si Nicolo Montesa. Suot ang isang mamahaling suit na para bang pupunta sa isang business meeting at hindi sa isang lugar na amoy estero. Diyos ko po, narinig niyang bulong ng kanyang ina sa tabi niya. Nagsimulang maglakad si Nicolo papunta sa kanilang bahay, hindi pinapansin ang mga matang nakatitig sa kanya. Bawat hakbang niya ay may kumpiyansa, may otoridad. Nang nasa tapat na siya ng kanilang pinto, tumigil siya at kumatok. Mahina lang, pero sapat na para marinig sa buong kabahayan. Walang gumalaw. Atara! Sabi ni Nicolo, mula sa labas. Kalmado ang boses niya. Alam kong nandyan ka. Gusto ko lang makipag-usap. Yumakap si Aling Elena sa braso ng anak. Huwag kang lalabas, Atara. Pakiusap. Nay, baka lalong gumawa ng gulo kapag hindi ko hinarap. Pakiusap, sir. Umalis na po kayo. Sigaw ni Aling Elena mula sa loob. Nanginginig ang boses. Wala po kaming atraso sa inyo. Hindi sumagot si Nicolo. Kumatok ulit siya. Sa pagkakataong yon, hindi na nakapagpigil si Berto. Sa isang mabilis na kilos, binuksan niya ang pinto at walang sabi-sabing sinugod si Nicolo. Isang malakas na suntok ang tumama sa panga ng bilyonaryo. Aray! Napasinghap si Atara. Napatakip ng bibig ang kanyang ina. Napaatras si Nicolo dahil sa lakas ng suntok. Nakita ni Atara ang pagtulo ng dugo mula sa gilid ng labi nito. Layuan mo ang kapatid ko! Sigaw ni Berto, handa nang sumuntok ulit. Pero hindi gumanti si Nicolo. Hindi siya sumigaw. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Dahan-dahan lang niyang pinunasan ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Itinuwid niya ang kanyang suit at pagkatapos, tinitigan niya si Berto. Diretso sa mga mata, ang lamig sa kanyang tingin ay sapat na para patigilin ng sinuman. Hindi ako aalis, sabi ni Nicolo. Ang boses ay kalmado pa rin, ngunit may bigat na parang bakal. Hanggat hindi ko nakakausap si Atara, hindi ininda ni Nicolo ang hapdi sa kanyang labi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matalim na tingin ni Atara mula sa loob ng bahay, isang tingin na mas matalas pa sa anumang suntok. Bago pa man makasugod muli si Berto, isang pamilyar na boses ang pumagitna. Nick, anong nangyayari dito? Dumating si Miguel. Mabilis ang lakad at puno ng pag-aalala ang mukha. Agad niyang hinawakan sa braso si Nicolo na para bang inaawat ito, kahit na si Nicolo ay kalmadong nakatayo lang. Umalis na tayo dito, bulong ni Miguel. Sapat na para marinig ng magkakapatid. Itinulak niya ng bahagya si Nicolo palayo sa pinto. Pasensya na po kayo sa abala, sabi niya sa pamilya ni Atara gamit ang isang boses na malumanay at mapagpakumbaba bago isinara ang pinto. Sa loob ng kotse, habang pinupunasan ni Nicolo ang kanyang labi gamit ang isang panyo, umiling-iling si Miguel. Sinabi ko na sa'yo, Nick, hindi mo sila makukuha sa ganitong paraan, sabi ni Miguel. Ang tono niya ay pinaghalong pagkadismaya at pag-aalala. Look at you. Nasuntok ka pa. Baka lalo ka lang nilang kamuhian.
Itigil mo na to habang maaga pa. Tumingin si Nicolo sa salamin. Isang maliit na pasa ang nagsisimulang umusbong sa kanyang panga. Hindi galit ang nakita niya sa sariling refleksyon. Kalkulasyon. Hindi, sagot niya. Ang boses ay malamig at desidido. Mali lang ang diskarte ko. Itinapon niya ang panyong may bahid ng dugo. Miguel, ihatid mo na ako sa opisina. Ano ang gagawin mo? I will do what I do best. Sabi ni Nicolo. Tinitingnan ng papalayong eskinita. I will find a problem and I will offer a solution. Pagdating sa kanyang opisina, tinawagan niya agad ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. David, may ipapagawa ako sa'yo. Atara de la Cruz. I want to know everything about her and her family. Utos ni Nicolo. Ang boses ay walang emosyon. Financial status, mga utang, mga pangarap na hindi natupad. Hanapin mo ang kahinaan nila. I want the report on my desk in 3 hours. Tama si Miguel. Hindi niya makukuha si Atara sa dahas o sa biglaang alok. Pero lahat ng tao, lahat ng pamilya ay may pangangailangan. At ang pangangailangan ay isang pinto. Kailangan niya lang mahanap ang tamang susi para mabuksan yon. Wala pang 3 oras, nasa mesa na ni Nicolo ang isang folder. Binasa niya ang bawat detalye. Si Aling Elena, biyuda. May isang maliit na karinderya na malapit nang magsara dahil sa pagkakautang. Si Berto, tumigil sa pag-aaral para magtrabaho sa construction. Ang 2 pa niyang nakababatang kapatid, parehong matatalino pero nanganganib na hindi makapagpatuloy sa kolehiyo. At si Atara, ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa anumang pagkadismaya na naramdaman ni Nicolo. Kinahapunan, bumalik siya. Nag-iisa, walang driver, walang Miguel. Siya lang at ang dala niyang folder. Kumatok siya ulit sa pinto. Sa pagkakataong ito, si Aling Elena ang nagbukas. Nakahanda na itong magmakaawa ulit, pero natigilan ito nang makita ang pasa sa mukha ni Nicolo. Mawalang galang na po, sabi ni Nicolo. Ang boses ay magalang at formal. Hindi po ako naparito para manggulo. Nandito po ako para magbigay ng isang business proposal. Pwede ko po ba kayong makausap kasama ang buong pamilya ninyo? Ang pagiging formal niya ay nagbigay ng pag-aalinlangan sa pamilya. Nagkatinginan sila, pero sa huli, pinapasok din siya. Umupo si Nicolo sa kanilang maliit na sala. Inilapag niya ang folders sa mesa. Nandoon si Aling Elena, si Berto na masama pa rin ang tingin, at si Atara na nakatayo sa isang sulok. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang mukha ay parang isang pader na bakal. Diretsuhin ko na po kayo, simula ni Nicolo. Alam ko po ang sitwasyon ng karinderya ninyo, Aling Elena. At alam ko rin po ang pangarap ninyo para sa mga anak ninyo. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga dokumento. Isang plano. I am proposing an investment, sabi niya. Tinitingnan ang bawat isa sa kanila. Ituturing ko itong isang partnership. Aayusin ko ang inyong karinderya, babayaran ang lahat ng utang, at bibigyan ko ng puhunan para mapalago ito. Ang 2 ninyong anak ay pag-aaralin ko sa pinakamagandang universidad. Sagot ko ang lahat. Napasinghap si Aling Elena. Napatingin si Berto sa sahig. At anong kapalit? Ang boses ni Atara ay malamig at matalim. Lumingon si Nicolo at tinitigan siya. Ito ang pinakamahalagang parte. Ang kapalit, sabi niya ng dahan-dahan, ay isang pagkakataon. Bigyan mo ako ng pagkakataon na makilala ka. Hindi bilang laruan, hindi bilang isang kasunduan, kundi bilang isang tao. Pumayag kang lumabas kasama ako, kumain sa labas, para makapag-usap tayo. Iyon lang, walang hihigit pa. Katahimikan. Nakita ni Nicolo ang pagtatalo sa mga mata ni Atara.
Ang pride laban sa pangangailangan, ang dangal laban sa pamilya. Pero ang pumutol sa katahimikan ay hindi si Atara. Dahan-dahan, lumapit si Aling Elena sa kanyang anak. Lumuhod ito sa harap ni Atara. Hinawakan ang kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak. "Anak," sabi ng matanda, basag ang boses sa pagitan ng mga hikbi. "Para sa pamilya natin, para sa mga kapatid mo, pagbigyan mo na siya." Walang naganap na pirmahan ng kontrata. Ang tanging naging kasunduan nila ay ang isang mariin na pagtango mula kay Atara. Isang pagtangong parang katumbas ng pagsuko. At pagkatapos niyon, nagbago ang lahat. Ang pagbabago ay dumating na parang isang malakas na agos, hindi mapigilan at nakakalula. Isang umaga, may dumating na mga trabahador at sinimulang ayusin ang kanilang munting karinderya. Ang mga lumang yero ay napalitan ng bagong bubong. Ang mga kupas na pader ay pininturahan ng masayang kulay. Nagkaroon sila ng bagong mga mesa, bagong mga upuan, at isang cash register na kumikinang. Ang kanyang mga kapatid na dati naglalakad lang papasok sa pampublikong eskwelahan ay nakasuot na ngayon ng malinis at plansadong uniforme para sa isang pribadong paaralan. Nakita ni Atara ang kislap sa kanilang mga mata, isang kislap ng pag-asa na matagal na niyang hindi nakikita. Para sa kanila, ang lahat ng ito ay isang himala. Para kay Atara, ang lahat ng ito ay may presyo. At ang presyo ay ang kanyang kalayaan. Tinupad niya ang kanyang parte sa kasunduan. Pero ginawa niya itong parang isang trabaho. Malamig. Professional. Kapag tumatawag si Nicolo, sinasagot niya ito ng, "Hello, Mr. Montesa." Kapag sinusundo siya nito, tahimik lang siyang sumasakay sa kotse. Walang ngiti, walang katanungan. Dinala siya ni Nicolo sa isang mamahaling restaurant. Isang lugar na ang mga kubyertos ay mas marami pa sa kaya niyang bilangin at ang katahimikan ay nakakabingi. Naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng ibang mga parokyano. Isang basahan sa gitna ng mga seda. Naramdaman niya ang pagnanais na tumakbo palabas. "Hindi ka ba nagugutom?" tanong ni Nicolo. Napapansin siguro ang kanyang pagkabalisa. "Hindi ako sanay sa ganito." Halos pabulong niyang sagot. Tinitigan siya ni Nicolo. Walang panghuhusga sa mga mata nito. "I just want to have dinner with you, Atra." Sa buong gabing iyon, hindi siya nito pinilit magsalita. Siya ang nagkwento. Hindi tungkol sa negosyo o sa pera, kundi tungkol sa mga simpleng bagay. Isang beses, ikinuwento nito ang tungkol sa paborito niyang pagkain noong bata pa siya. Isang uri ng kakanin na niluluto ng kanyang yumaong ina na hindi na niya mahanap kahit saan. Sa isang saglit, sa gitna ng pagkukwento nito, nakita ni Atara ang isang bagay sa mga mata ng bilyonaryo. Isang anino ng kalungkutan, isang bakas ng pangungulila. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi si Mr. Montesa, kundi si Nicolo. Isang lalaking, sa kabila ng lahat ng pera niya sa mundo, ay mag-isa. Agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Hindi siya pwedeng maawa. Ang awa ay isang bitag. Isang hapon, habang nag-aayos siya sa bago nilang karinderya, isang pamilyar na lalaki ang lumapit sa kanya. Si Miguel, ang kaibigan ni Nicolo. "Atara, kamusta?" sabi nito. May isang palakaibigang ngiti. "Okay lang po, sir." Magalang niyang sagot. "Huwag mo na akong tawaging sir. Miguel na lang," sabi nito. "Nakikita kong maayos na ang lahat dito. Masaya ako para sa inyo at masaya ako para kay Nick." Tumango lang si Atara. "Gusto ko lang sabihin na mag-iingat ka." Pagpapatuloy ni Miguel, bahagyang ibinaba ang kanyang boses. Mabait si Nicolo, pero nasanay siyang laging nakukuha ang gusto niya. "Ayoko lang na masaktan ka sa huli." Ang mga salita ni Miguel ay parang isang malamig na tubig
na ibinuhos sa anumang maliit na init na nagsisimulang maramdaman ni Atara para kay Nicolo. Ito ay isang paalala, isang babala. Kinagabihan, nagkita ulit sila ni Nicolo. Bago siya ihatid pa uwi, may iniabot ito sa kanyang isang kahon. "Ano to?" tanong niya. "Cellphone, para hindi na ako kailangang dumaan dito para lang malaman kung pwede kang lumabas," sabi ni Nicolo. Praktikal gaya ng dati. Gusto sanang tanggihan ni Atara, pero alam niyang parte ito ng kasunduan. Tahimik niya itong tinanggap. Nang nasa kwarto na niya siya, binuksan niya ang kahon. Isang bagong-bagong cellphone. Binuksan niya ito. Umilaw ang screen. At napahinto siya sa paghinga. Ang wallpaper, hindi ito ang default na imahe. Isa itong litrato. Ang litrato niya. Kuha ito noong araw na binuhusan siya ng maruming tubig. Nakatagilid siya, basang-basa. Ang buhok ay magulo. Pero nakataas ang kanyang noo. At ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, puno ng paglaban. Hindi litrato ng isang magandang babae, kundi litrato ng isang mandirigma. Hinawakan ni Atara ang kanyang dibdib. Ang puso niya ay hindi tumibok. Lumundag ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Nicolo Montesa na mayroon siyang hinihintay. Hindi isang business deal, hindi isang report mula sa stock market, kundi isang text message, isang tawag, isang simpleng oo mula kay Atara. Unti-unti, ang mga pader na binuo ni Atara sa paligid niya ay nagsisimulang magpakita ng mga bitak. Minsan, nahuhuli niya itong nakangiti habang nagkukwento siya. Minsan, nagtatanong na ito tungkol sa kanyang araw. Mga maliliit na bagay, pero para kay Nicolo, ang mga yon ay parang malalaking tagumpay. Ang babaeng bakal ay natututong magtiwala at ang lalaking yelo ay natututong makaramdam. Kaya naman, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Isasama niya si Atara sa mundo niya. Hindi sa isang restaurant kung saan sila lang dalawa, kundi sa isang lugar kung saan makikita siya ng lahat. May charity gala ang kumpanya sa Sabado. Sabi niya kay Atara isang gabi, "Gusto kong ikaw ang maging date ko." Nakita niya ang gulat at pag-aalinlangan sa mga mata nito. "Mr. Montesa, hindi ako bagay doon." "Nicolo," pagtatama niya, mas malumanay kaysa sa inaasahan niya. "At ikaw ang pinakabagay na tao doon, Atara. Hayaan mong ipakita ko sa kanila." Bago pa man ito makatanggi, idinagdag niya, "Ako ang bahala sa lahat." At tinupad niya ang sinabi niya. Ipinadala niya ang pinakamagaling na stylist sa bahay ni Atara. Hindi para baguhin ito, kundi para bigyan ito ng damit na babagay sa dangal na taglay na nito. Isang simpleng itim na bestida ang napili niya. Elegante, walang masyadong palamuti, dahil ayaw niyang matabunan ang natural na ganda ni Atara. Noong gabing iyon, nang sunduin niya si Atara, napahinto ang mundo niya. Paglabas nito mula sa kanilang maliit na bahay, suot ang bestida na may simpleng ayos sa buhok at kaunting kolorete sa mukha. Nakita ni Nicolo hindi ang tindera ng sampagita. Nakita niya ang isang reyna. "You look..." Napatigil siya. Hindi mahanap ang tamang salita. Perfect. Sa party, naramdaman agad ni Nicolo ang tensyon sa hangin. Ang mga matang mapanuri. Ang mga bulungang parang bubuyog. Alam niya kung ano ang iniisip nila. Sino ang babaeng ito? Saan siya galing? Pero hindi niya binitawan si Atara. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa likod nito. Isang simpleng kilos ng pag-aari at proteksyon. Ipinakilala niya ito sa lahat, hindi bilang isang kung sino lang, kundi bilang, "Atara, ang date ko." May diin at may pagmamalaki. Nang tumugtog na ang malamyos na musika para sa sayawan, inaya niya ito. "Hindi ako marunong," sabi nito. Nahihiya. "Just follow me," bulong niya. At sa gitna ng dance floor, sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw, naramdaman ni Nicolo na nawala ang lahat ng tao sa paligid.
Ang tanging nakikita niya ay si Atara. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kamay nito sa kamay niya at ang mahinang amoy ng sampagita na tila nakakabit na sa balat nito. At sa unang pagkakataon, isang tunay, walang halong pag-aalala. Nangiti ang sumilay sa mga labi ni Atara. Isang nangiting para sa kanya lang. Para kay Nicolo, ang nangiting iyon ang pinakamahalagang transaksyon na naisara niya sa buong buhay niya. Mag-CCR lang ako, paalam ni Atara pagkatapos ng sayaw. Tumango si Nicolo, pinanood itong maglakad palayo. Sa sandaling iyon, lumapit si Miguel. May dalang 2 baso ng alak. Mukhang maganda ang gabi mo, sabi ni Miguel. Inaabot ang isang baso. Kinuha ito ni Nicolo. Isang malaking nangiti ang hindi maalis sa kanyang mukha. More than good, Miguel. More than good. So, sabi ni Miguel sumimsim sa kanyang alak. Ang tono ay nagbibiro. Panalo ka na sa pustahan natin. Tumawa si Nicolo. Hindi lubos na pinapansin ang salitang apustahan. Alam niyang biro lang yon ni Miguel tungkol sa pagiging porsigido niya. Nasa alapaa pa rin ang kanyang isip dahil sa ngiti ni Atara. Let's just say, sagot ni Nicolo. Itinaas ang kanyang baso. She is the best investment I have ever made. Hindi niya alam na sa likod ng isang malaking haligi na hindi kalayuan sa kanila, nakatayo si Atara. Narinig niya ang lahat, ang bawat salita. Pustahan, investment. Ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malamig at basag na ekspresyon. Ang init sa kanyang puso ay biglang nagyelo. Ang lahat ng takot niya, ang lahat ng pagdududa, lahat ay totoo. Hindi siya nagpakita. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang mga kamay ay nanginginig. Tahimik siyang lumabas ng ballroom, ang ingay ng party ay unti-unting humina sa kanyang likuran. Ilang minuto ang lumipas, nagsimulang magtaka. Si Nicolo. Nasaan na? Si Atara. Sinubukan niyang hanapin ito sa paligid. Tinawagan niya ang cellphone na ibinigay niya. Hindi ito sumasagot. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa kanilang mesa. Umaasang nandoon lang ito. Pero wala. Ang tanging nandoon, sa ibabaw ng puting mantel, ay ang manipis na silver bracelet na ipinahiram niya rito kanina. Nagniningning ito sa ilalim ng ilaw, parang isang luhang gawa sa metal. Kinuha niya ito. Malamig. Walang buhay. Umuwi siyang mag-isa. Ang isip ay puno ng kalituhan at pag-aalala. Kinabukasan, pagkatapos ng isang gabing hindi siya nakatulog, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Galing sa numerong ibinigay niya kay Atara. 2 maikling pangungusap lang, pero ang bawat letra ay parang isang punyal na itinarak sa kanyang puso. Tapos na ang kasunduan. Salamat sa lahat. Ang salitang kasunduan ay naging isang pader na muling itinayo ni Atara sa pagitan nila ni Nicolo. Isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho sa karinderya. Mula umaga hanggang gabi, nandoon siya, nagluluto, nagsisilbi, naglilinis. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at mekanikal na para bang sinusubukan niyang takasan ang sarili niyang isip sa pamamagitan ng pagod. Anak, kumain ka na muna, sabi ng kanyang ina, puno ng pag-aalala. Mamaya na po. Nay. Marami pa pong customer, pero alam nilang pareho na hindi iyon ang dahilan. Ang kanyang mga ngiti ay pilit. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang Atarang masayahin at palaban ay nawala. Napalitan ng isang aninong gumagalaw at dumating si Nicolo. Araw-araw. Nakaparada lang ang kotse nito sa di kalayuan, naghihintay. Isang beses, sinubukan nitong pumasok sa karinderya.
Atara, sabi ni Aling Elena. Nanginginig ang boses. Nandito siya. Hindi lumingon si Atara mula sa kanyang paghihiwa ng sibuyas. Sabihin niyo po, Nay, wala ako. Pero anak, pakiusap po, Nay. Ang boses niya ay malamig. Pinal. Walang nagawa si Aling Elena, kundi harapin ang bilyonaryo at magsinungaling. Nakita ni Atara mula sa sulok ng kanyang mata kung paano bumagsak ang mga balikat ni Nicolo bago ito tumalikod at bumalik sa kotse. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Pero ang kotse ni Nicolo ay nandoon pa rin. Hindi umaalis. Sumilip si Atara sa bintana ng kanyang kwarto. Nakita niya ang silhueta ng kotse sa gitna ng unos, nag-iisa at matatag, na parang isang monumento sa isang pagkakamaling hindi na maitatama. Ilang oras siyang nakatayo roon, pinapanood ang paghihintay nito, habang ang sarili niyang puso ay parang binabagyo rin sa loob. Nang sa wakas ay umandar na ang sasakyan at dahan-dahang nawala sa dilim, doon na bumigay ang pader na kanyang itinatayo. Napaupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa malamig na pader. Napahawak siya sa kanyang dibdib na parang may malaking butas doon na hindi kayang punan. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, pero ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak, mainit at mapait. Isang pustahan, isang investment. Iyon lang pala ang halaga niya. Kumatok sa pinto ang kanyang ina. Atara? Anak? Okay ka lang ba? Hindi siya sumagot. Dahan-dahang binuksan ni Aling Elena ang pinto at nakita ang kanyang anak na durog sa sahig. Hindi na nakatiis ang matanda. Ang sakit na nakikita niya sa kanyang anak ay mas matindi pa sa anumang hirap na dinanas niya. Umupo ito sa tabi ni Atara. Niyakap ito ng mahigpit. Patawarin mo ako, anak. Bulong ni Aling Elena, umiiyak na rin. Wala po kayong kasalanan, Nay, sabi ni Atara sa pagitan ng mga hikbi. Ako po ang tanga. Nagpadala ako. Hindi. Putol ng kanyang ina. Masumigpit ang yakap. Ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit ka ganyan. Kung bakit napakatigas ng puso mo at hirap kang magtiwala. Humiwalay sa pagkakayakap si Atara, naguguluhan. Ano po ang ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim si Aling Elena. Oras na. Oras nang ilabas ang multo ng nakaraan na matagal na niyang itinatago. Anak, ang sinabi ko sa iyo noon na nagkasakit ako kaya tayo naghirap. Hindi iyon ang buong katotohanan. Nanginginig ang boses ng matanda. Ang totoo, pinagbintangan akong magnanakaw. Nanlaki ang mga mata ni Atara. Naglinis ako sa isang malaking tindahan ng alahas noon. Isang araw na wala ang isang mamahaling kwintas. Sa akin nila isinisi. Dinala nila ako sa presinto. Ipinahiya. Halos makulong ako, Atara. Napatakip ng bibig si Atara. Naaalala ang mga panahong yon. Ang takot. Ang kahihiyan. Pero ikaw, pagpapatuloy ng kanyang ina, habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Ikaw na napakabata pa. Ikaw ang gumawa ng paraan. Nakipag-usap ka sa may-ari. Nagmakaawa ka. Nangako kang babayaran mo ang halaga ng kwintas. Kahit hindi ko naman ninakaw. Nagtrabaho ka sa palengke. Nagbuhat ka ng mga banyera ng isda. Tiniis mo ang lahat ng pangungutya para lang malinis ang pangalan ko. Iniligtas mo ako, anak. Iniligtas mo ang dangal ng pamilya natin. Ang mga luhang pumapatak sa mata ni Atara ngayon ay hindi na para kay Nicolo. Para na ito sa sakit ng nakaraan. Saan pong tindahan yon, Nay? Tanong niya. Ang boses ay basag. Saan po yon nangyari? Tumingin sa malayo si Aling Elena na para bang binabalikan ang isang masamang panaginip. Sa Alcantara Jewels, yon nangyari, anak. Paano? Samantala, sa loob ng kanyang malamig at malawak na opisina, hindi mapakali si Nicolo.
Para siyang isang leong nakakulong sa hawla. "It doesn't make sense, David!" Sigaw niya sa kanyang assistant sa telepono. Bakit bigla siyang nagbago? Anong nangyari sa party? "Sir, I'm trying to find out. Pero sir, may isa pa po akong natuklasan. Habang chinecheck ko ang background ng mga taong nakausap ninyo noong gabing iyon," sabi ng assistant, may pag-aalinlangan sa boses. "What is it? Spit it out!" Huminga ng malalim ang assistant sa kabilang linya bago nagsalita. "Sir, tungkol po kay Mr. Miguel." "What about him?" Ang buong pangalan po ni Miguel ay Miguel de Dios Alcantara. Sila po ang may-ari ng Alcantara Jewels. Parang isang kidlat na tumama sa utak ni Nicolo ang pangalang iyon. Alcantara. Bigla, ang lahat ng piraso ng palaisipan na gumugulo sa isip niya ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang pagbabago ni Atara, ang biglaang pag-iwas, ang mga biro ni Miguel, ang kanyang mga babala. Pustahan, investment. Ang mga salitang iyon ay hindi aksidente. Sadyang binitawan ang mga iyon sa isang lugar at oras kung saan maririnig ni Atara. Isang patibong. Napapikit ng mariin si Nicolo. Ang kalituhan sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang bagay na mas matindi at mas malinaw. Isang nagyeyelong galit. Ang lalaking tinuring niyang kapatid, ang kasama niya sa lahat ng tagumpay at kabiguan, ay isang ahas. Sa isang marahas na kilos, iwinasiwas niya ang kanyang braso at ibinagsak ang lahat ng nasa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa. Nagkalat ang mga papel. Nabasag ang isang picture frame na naglalaman ng litrato nilang dalawa ni Miguel noong mga bata pa sila. Umalingaw-ngaw ang kalabog sa loob ng malawak na opisina. Isang tunog na sumasalamin sa pagkawasak ng tiwalang ibinigay niya sa loob ng napakaraming taon. "David!" Sabi ni Nicolo sa telepono. Ang boses niya ay kalmado na ngayon, ngunit isang uri ng kalma na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Gusto kong malaman mo ang lahat tungkol sa isang kaso ng pagnanakaw sa Alcantara Jewels. Maraming taon na ang nakalipas. Ang biktima ay isang empleyado na nagngangalang Elena de la Cruz. I need everything. Police reports, mga pangalan ng testigo, lahat. At gusto kong makuha mo yan bago pa man sumikat ang araw bukas." Hindi na niya kailangan panghulaan kung ano ang koneksyon ni Miguel sa pamilya ni Atara. Nararamdaman na niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang galit ni Miguel ay hindi lang dahil sa selos. Mas malalim pa roon. Ginugol ni Nicolo ang buong magdamag na nakaupo sa gitna ng nagkalat niyang opisina. Hinihintay ang impormasyon na magpapatunay sa lahat ng kanyang hinala. Hindi siya kumain, hindi siya natulog. Tanging ang apoy ng paghihiganti at pagsisisi ang nagpapanatili sa kanyang gising. Pagsisisi. Dahil nabulag siya, dahil hinayaan niyang malinlang siya, at sa proseso, nasaktan niya ang nag-iisang babaeng nagparamdam sa kanya na siya ay muling isang tao. Bago mag-umaga, dumating ang email ni David. Nandoon ang lahat. Ang police report. Ang pangalan ng nag-akusa, Mrs. Imelda Alcantara, ang ina ni Miguel, at ang kasunduan sa pagitan ni Atara, na noon ay menor de edad pa, at ng pamilya Alcantara, kung saan pumayag siyang magtrabaho para bayaran ang halaga ng nawawalang kwintas para hindi makulong ang kanyang ina. Walang ebidensya. Tanging salita lamang ng isang mayaman laban sa isang mahirap. Napayukom ang kamao ni Nicolo. Hindi lang si Atara ang ninakawan nila. Ninakawan nila ito ng kabataan, ng tiwala. Agad niyang tinawagan ang kanyang legal team. "I want you to find every single person involved in that case." Utos niya. Lalo na ang mga dating empleyado ng Alcantara Jewels. Offer them money, protection, anything they need. May isa sa kanila na siguradong nakakaalam ng katotohanan. Hindi siya pupunta kay Atara, nadalala lang ang kwento niya. Kailangan niya ng katibayan.
Kailangan niyang ibigay kay Atara hindi lang ang katotohanan, kundi ang hustisya. Kinahapunan, nakahanap sila. Isang dating sales lady na matagal nang umalis sa Alcantara Jewels. Sa simula, takot itong magsalita. Pero sa tulong ng mga abogado ni Nicolo at sa garantiya ng kanyang proteksyon, sa wakas ay umamin ito. Walang nanakaw na kwintas. Ang lahat ay gawa-gawa lamang ni Mrs. Alcantara para pagtakpan ang sarili nitong pagkakamali sa inventaryo. At si Aling Elena ang pinakamadaling pagbintangan. Nasa kamay na ni Nicolo ang lahat ng kailangan niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hahanapin na sana niya ang numero ni Miguel. Pero napatigil siya. Hindi. Hindi pa. May isang tao na kailangang unang malaman ang lahat. Tinitigan niya ang pangalan ni Atara sa kanyang phone book. Matagal, bago niya na-type ang isang maikling mensahe, ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. Pumunta ka sa Montesa Corp bukas ng umaga. Oras na para malaman mo ang lahat. Pagkatapos ipadala yon, kinuha niya ulit ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ang numero na ni Miguel ang kanyang tinawagan. Magkita tayo, sabi ni Nicolo. Ang boses niya ay walang emosyon, patag na parang isang disyerto. Sa opisina ko, bukas ng umaga. May kailangan kang ipaliwanag sa akin. Magdamag na hindi nakatulog si Atara. Paulit-ulit niyang binabasa ang text message ni Nicolo. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa screen ng cellphone. Oras na para malaman mo ang lahat. Ano ang ibig sabihin yon? Anong katotohanan pa? Ang hindi niya alam. Isang parte sa kanya ang gustong baliwalain iyon. Isiping, isa lang itong desperadong paraan ni Nicolo para makuha siyang muli. Pero isang parte rin ang nagsasabing kailangan niyang pumunta. May kung anong bigat sa mga salitang iyon na nagsasabing hindi ito isang laro. Kaya kinaumagahan, suot ang kanyang pinakasimpleng damit, huminga siya ng malalim at naglakbay papunta sa tore ng Montesa Corporation. Isang gusaling napakataas na tila inaabot ang mga ulap. Bawat hakbang niya sa loob ng malamig at malawak na lobby ay parang isang pagsubok. Ang mga taong nakakasalubong niya ay nakatingin sa kanya. Mga tinging mapanuri na dati-rati ikinayuyuko niya. Pero hindi ngayon. Itinaas niya ang kanyang noo. Ano man ang naghihintay sa kanya sa itaas, haharapin niya ito. Pagdating niya sa executive floor, isang assistant ang sumalubong sa kanya at iginiya siya papasok sa isang malaking boardroom. Napatigil siya sa may pinto. Nandoon si Nicolo, nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. At sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Miguel. Ang mukha ay kalmado, ngunit may tensyon sa kanyang mga balikat. Ang hangin sa loob ng kwarto ay mabigat, halos mahirap hingahan. Dahan-dahang lumingon si Nicolo. Ang mga mata niya ay nakatutok lamang kay Atara. May lungkot doon, may pagsisisi, pero mayroon ding bakal na determinasyon. Salamat sa pagdating mo, sabi ni Nicolo. Ang boses ay mahina, ngunit umaling-awngaw sa katahimikan. Hindi sumagot si Atara. Tumingin siya kay Miguel, na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya. Walang emosyon sa mukha nito. Atara, simula ni Nicolo. Noong gabing iyon sa party, may narinig ka. Isang pag-uusap sa pagitan namin ni Miguel. Tumango si Atara. Ang sakit ay muling nanariwa. Gusto kong malaman mo, pagpapatuloy ni Nicolo, na bawat salitang binitawan niya ay isang kasinungalingan, isang patibong na sinadya niya para sa'yo. Nicolo, ano ba yung sinasabi mo? Sabi ni Miguel, tumatawa ng pilit. Huwag mo nang idamay ang pangalan ko sa problema ninyo. Hindi pinansin ni Nicolo si Miguel. Kumuha siya ng isang folder mula sa mesa at inilapag ito sa harap ni Atara. Ang totoong dahilan kung bakit niya ginawa iyon, sabi ni Nicolo. Ang boses ay unti-unting tumitigas.
ay dahil takot siya. Takot siyang malaman ko ang ginawa ng pamilya niya sa pamilya mo. Maraming taon na ang nakalipas sa Alcantara Jewels. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, nakita ni Atara ang pagbabago sa mukha ni Miguel. Isang saglit na pagkagulat na hindi nito nagawang itago. Binuksan ni Atara ang folder. Sa loob, nakikita niya ang kopya ng lumang police report ng kanyang ina. At sa ilalim niyon, isang sinumpaang salaysay. Isang dating empleyado ng iyong ina, Miguel, ang umamin na, sabi ni Nicolo. Ang boses niya ay parang latigo. Walang ninakaw na kwintas. Gawa-gawa lang ang lahat para pagtakpan ang kapabayaan ng nanay mo. Kasinungalingan, sigaw ni Miguel, napatayo. Binayaran mo siya para sabihin yan. Bakit, Miguel? Tanong ni Nicolo. Dahan-dahang lumalapit dito. Bakit mo ginawa? Dahil ba natakot ka na sa sandaling malaman ko ang katotohanan, masisira ang pangalan ng pamilya mo? O dahil hindi mo matanggap na ang babaeng hinamak-hamak ng pamilya mo noon ay ang babaeng gusto kong pakasalan ngayon? Doon na bumigay si Miguel. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Isang mapait, halos baliw na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Pakasalan, ulit niya, puno ng pangungutya. Talaga, Nicolo? Sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat ng ito, sa'yo pa rin siya maniniwala? Ako ang nakakakilala sa kanya. Nakita ko ang apoy sa mga mata niya. Ang isang tulad niya ay hindi magiging para sa isang tulad mo na lahat ay binibili. Nakatayo lang si Atara, nakikinig sa lahat. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng salamin na tumutusok sa kanyang puso, ngunit kasabay niyon ay nagbibigay linaw sa lahat. Ang pag-aalala ni Miguel, ang mga babala nito, lahat ay parte ng isang masamang plano. Tapos ka na ba? Tanong ni Atara. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bigat. Napatingin sa kanya ang dalawang lalaki. Dahan-dahan siyang lumakad palapit kay Miguel. Hindi siya umiiyak. Wala nang luha. Ang nararamdaman niya ay hindi na sakit. Ito ay galit. Isang dalisay at matuwid na galit. Tinaas niya ang kanyang kamay. At isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Miguel. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Natigilan si Miguel. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Para yan sa nanay ko, sabi ni Atara. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay matatag na parang bato. At sa kabataang ninakaw ninyo sa akin. Bago pa man makapagsalita si Miguel, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang dalawang security guard. Ilabas niyo siya, utos ni Nicolo. Ang boses ay pinal. Habang kinakaladkad si Miguel palabas, ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig kay Atara. Puno ng pagkagalit at pagkatalo. Nang magsara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Naiwan silang dalawa ni Nicolo. Sa pagitan nila ay ang katotohanang ngayong ay nakalantad na. Isang katotohanang masakit at pangit, ngunit sa wakas, malinaw na. Humarap si Nicolo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Isang malalim, halos nakakalunod na pagsisisi. Atara, sabi nito. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Ang salitang patawad ay nanatiling nakalutang sa hangin sa pagitan nila. Hindi iyon isang simpleng paghingi ng tawad. Iyon ay isang pagsusumamo. Tinitigan ni Atara si Nicolo. Ang bilyonaryong mayabang at laging kontrolado ang lahat ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking hubad ang kaluluwa. Ang mga mata ay nagpapakita ng lahat ng sakit at panghihinayang na hindi nito kayang sabihin. Wala kang kasalanan sa nangyari noon, sabi ni Atara. Ang boses niya ay mahina. Hindi. Mabilis na sagot ni Nicolo. Umiling siya. Patawarin mo ako, hindi dahil sa ginawa ni Miguel.
Patawarin mo ako dahil sa paraan kung paano kita nilapitan. Dahil sa simula, ang tingin ko sa'yo ay isang bagay na gusto kong angkinin, hindi isang taong gusto kong mahalin. Patawarin mo ako dahil sa kayabangan ko. Lumakad siya palapit. Bawat hakbang ay may pag-aalinlangan na para bang natatakot siyang tumakbo si Atara palayo. Ang totoo, Atara, takot ako. Pag-amin niya at sa pagsabi niyon, parang may isang malaking tinik na nabunot mula sa kanyang dibdib. Matagal na akong takot magtiwala ulit. Kaya itinago ko ang sarili ko sa likod ng pera at kapangyarihan. Akala ko, iyon ang magpoprotekta sa akin. Pero ang totoo, ikinulong lang ako niyon. Ikaw, pagpapatuloy niya, ngayon ay nasa mismong harapan na niya si Atara. Ikaw ang unang taong nakabasag sa mga pader na yon. Ang dangal mo, ang tapang mo. Ipinaalala mo sa akin kung ano ang tunay na halaga. Pero nasaktan kita dahil sa sarili kong kaduwagan. Nakita ni Atara ang luhang namumuo sa gilid ng mga mata ni Nicolo. Isang luhang hindi nito pinapahintulutang pumatak. At sa sandaling iyon, ang natitirang galit at sakit sa puso ni Atara ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng sikat ng araw. Pareho lang tayong nasaktan, Nicolo. Halos pabulong niyang sabi. Pareho tayong nagtago sa likod ng mga pader na tayo rin ang gumawa. Ako, sa likod ng galit at pagdududa. Ikaw, sa likod ng pera mo. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay at marahang inilapat sa pisngi nito. Doon mismo, sa pasang iniwan ng kanyang kuya. Isang haplos na puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Siguro, sabi niya, oras na para pareho nating gibain ang mga pader na yon. Napapikit si Nicolo sa init ng kanyang palad. Nang magmulat siyang muli, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at isang pag-ibig na napakatindi, na halos hindi na niya kayang itago. Mahal kita, Atara, sabi niya. Ang tatlong salita ay lumabas ng walang pag-aalinlangan, puno ng katiyakan. Hindi dahil sa tapang mo, hindi dahil sa dangal mo. Mahal kita dahil sa kung sino ka. Atara. Isang ngiti, isang tunay at matamis na ngiti, ang sa wakas ay muling sumilay sa mga labi ni Atara. Alam ko, isang sagot na sapat na, bigla, sa isang kilos na puno ng lahat ng emosyong matagal na niyang itinatako. Lumuhod si Nicolo Montesa sa harap ni Atara de la Cruz, sa sahig ng kanyang malawak na boardroom. Walang singsing, walang magarbong kahon, tanging siya lang at ang kanyang puso. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Atara. Hindi ko hinihiling na pakasalan mo ang isang bilyonaryo. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa tindi ng damdamin. Hindi ko hinihiling na maging Mrs. Montesa ka. Hinihiling ko na sana, pakasalan mo si Nicolo. Ang lalaking duwag na natutong umibig. Dahil sa'yo, hayaan mo akong gamitin ang natitirang bahagi ng buhay ko para patunayan na karapat-dapat ako sa'yo. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Atara ay sa wakas ay pumatak na. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit. Ito ay mga luha ng saya. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lang siyang tumango. Isang tango na nagbura sa lahat ng sakit ng nakaraan at nagbukas sa isang bagong simula. Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang mamahaling hotel. Ginanap ito sa likod bahay ng bagong ayos na karinderya ni Aling Elena. Ang mga bisita ay ang pamilya ni Atara, ang mga tapat nilang kapitbahay, at ang mga batang masayang naglalaro sa kalye. Walang mga business tycoon, walang mga socialite, tanging mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Suot ang isang simpleng puting bestida, naglakad si Atara papunta kay Nicolo, na naghihintay sa kanya sa ilalim ng isang arko na pinalamutian ng mga bulaklak ng sampagita. Sa gitna ng tawanan ng kanyang mga kapatid,
at sa pag-iyak sa tuwa ng kanyang ina. Isinuot ni Nicolo ang singsing sa daliri ni Atara. Hindi ito nagmula sa isang sikat na alahas. Ito ay isang simpleng singsing na siya mismo ang nagdisenyo. May isang maliit na ukit sa loob. Ang aking dangal. Nang sa wakas, ay hinalikan niya ang kanyang nobya. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pangako. Isang pangako ng isang bagong simula. Itinayo hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa isang bagay na mas matibay. Isang pag-ibig na natutong magpatawad, magtiwala, at higit sa lahat, makita ang tunay na halaga ng isang tao.